Gaya ng sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na naukol sa Espiritu, upang sa pamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Salamat po sa ating pagbasa, ating batayan sa umaga ito. Yung mga kapatid, magkunti pa yung bilang sa atin. Tayo po ay nakapagsimula na ng ating unang gawain ay ginawa natin yung pagpupuri sa ating Panginoon. Kayo ba'y umawit, mga kapatid? Kayo ba'y masaya sa umagang ito? Dapat tayo maging masaya dahil tayo papalat sa umagang ito sapagkat muli tayong ginising ng ating Panginoon upang tayo dalhin sa harap ng ating Panginoon upang magawa natin yung ating pong gampanin bilang isang mga nilalang ng Panginoon. Una po ay ating po siyang naawitan sa pamagitan ng ating pong mga tinig, ating pong naitaas, naitanyag natin ang ating Panginoon na doon sa langit, na siya po ang naglikha ng bawat isa. Yung mga kapatid, bago tayo magpatuloy, nais ko ay batiin na isa pong magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Morning po! Salamat sa ating Panginoon pagka tayo po ay muling magsalo-salo sa umagang ito upang ito po ay mahalagang bagay sa harap ng Panginoon sapagkat sinabi nga niya, magsiparito kayo sa akin, sabi niya. Pangpatuloy na ating pong magawa ang mga bagay na inuutos sa ating Panginoon na siya po ay paglingkuran natin sa umaga ito. Kung mga kapatid, bagamat konti ang bilang sa atin, pero hindi po naging hadlang ito. Tayo makinabang sa salita ng ating Panginoon. Amen. Kaya, kayo ba'y handang makinig, mga kapatid? Amen. Mahalagang bagay ito. Dahil ang salita ng Diyos, kailangan po natin mapakinggan. Ilagay natin sa ating puso, ilagay natin sa ating isipan, at ito ay ating lakaran na habang tayo po ay nabubuhay sa buhay na ito. Kaya mapalad tayo nakikinig, sabi doon sa Juan 8, talata po ay 47. Ang sabi diyan, Kuya Carl, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos dahil dito hindi nyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. okay, di ba? Ngayon, sa Diyos pa kayo, mga kapatid? Amen. Ibaba mo yan doon sa 44. May gumagaan paalalaki sa atin yun, mga kaibigan. Kayo sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buwan pa nung una, at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya, pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya. Yan po yung laging gumagambala sa atin para hindi tayo makapokus sa pakikinig. Tama, mga kapatid? Kailangan alin tayo, mga kapatid, kasi pinakamahalaga itong salita ng Diyos na kailangan natin maunawaan natin, masub natin yung mga salita ng ating Panginoon. Kaya mapala doon sa gawa na masipag sa kabanalan, nakikinig siya. Gawa 16:14. At isang babaeng nagangalang Lydia, na mga ngalakal ng kulay ube na tagabayan ng Tiatira, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Yan. Masipag kayo sa pakikinig, masipag kayo sa kabanalan. Sa umagang ito, ang Diyos ang magbubukas sa ating puso. Tama, mga kapatid?
Amen. Kaya pag binuksan yung ating puso ng Panginoon, mapalad kayo sa umagang ito. Dahil hindi ako makinabang kung hindi kayo ang makinabang ng salita ng ating Panginoon. Sabi nga doon sa Mateo 4:4, hindi lamang nabubuhay ang isang tao sa tinapay, kung hindi sa mga salitang lumabas sa bibig ng Diyos. Yan. Sa umagang ito, hindi po ako nagsasalita kung hindi ang ating Panginoon Amen. ang magsasalita. Ako lang ginagamit upang mapakinggan natin ang salita ng ating Panginoon. Kailangan natin sa umagang ito ay makinig tayo, focus tayo sa pakikinig, huwag tayong mahiya, huwag tayong mag-anilangan, sapagkat sinabi sa Lucas 12:9 ang sabi. Lucas 12 talata po ay 9. Datapwat ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakaila sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ayan, diba? Ay, okay na. Siguro naman gising na kayo mga kapatid. Amen. Gising na ba kayo? Inantok ba kayo mga kapatid? Isig na po. Salamat Binuksan ko lang yung kaisipan niyo at sa mga puso para ihanda natin ating mga sarili sa pakikinig ng ating Panginoon, salita ng Diyos. So ngayon, umpisa na tayo. Bibigay ko na yun sa ating pong mga batayan na para wala ng tanungan mamaya. Ang batayan ko mga kapatid, unang Pedro 2:2. Ito yung ating pong batayan. Ngayon, yung ating pong paksa dyan o lagyan natin ng pamagat. Yan po yung gatas. Tema, gatas na walang daya. Walang daya dito mga kapatid. Sa salita ng Diyos yan Atin lang pakinggan at basahin natin. Wala sabi, walang daya. At tandaan lang natin yun. Gatas ang nakalagay dyan. Sarap pa yung gatas mga kapatid. Amen. Sinong mahilig sa gatas? Ha? Masarap naman yung gatas talaga. Kaya, ang sabi dito, gatas, yan po'y parang tinatalinghaga yung mga kapatid. Parang mga parabula ng ating Panginoon. Hindi po yan literal na gatas. Yun po yan ating pong mamaya tutuklasin natin yan. Yung tungkol dyan, yung gatas. Yung sinasabi dito gaya ng sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya. Yung sanggol, kailangan niya ng gatas kasi hindi pa siya kain. Sanggol. Ano ba yung sanggol ba yung panganak talaga? Yung bit mo yung ano? Ha? Baby pa. Baby pa. Baby pa. Di pa siya kaya? Kumain. Di pa siya kaya kumain na? Tigas. Matigas. Kung ating tingnan ito, na sinabi ng Panginoon na kahintulad yung gatas bagong panganak, yun po yung mga bagong bautismo po. Yun po yung kahulugan po dyan. Hindi ko taling bata na bagong pinangat ngayon, mga ilang buwan, 6 na buwan. Ang tinutukoy po yan, hindi po yun. Magkaintindihan po tayo. Yan, tinutukoy yun sa mga bagong bautismo at kailangan mo silang pakainin ng gatas dahil hindi pa nila kayang kumain ng matigas dahil bago pa sila Alalayan pa natin yung mga bago. Diba? So, walang pinagkaiba yan sa bata na bagong panganak, bagong silang. Yun po yung
Kahulugan po yan sa ating pong papaksain. Ay sinasabi na walang daya ukol sa Espiritu, sa pamamagitan nito'y magsilago Kayo. kayo sa Kaliligtas. ikariligtas. Yan. Kailangan, sabi, lumago. Sino ngayon, sabi, yung sa inyong ikariligtas, sabi, sino ngayon magpapalago yan? Diba? Kaya yung salita ng Diyos, gusto ba ninyong lumago? Amen. Oo. Diba? Kung gusto nating lumago sa ating ikaliligtas, kailangan di pala yun. Kailangan pala yumabong, lumago, magbunga. Yung sa iyong ikaliligtas, ibig sabihin, kailangan mayroon kang improvement sa pakikinig ng salita ng Diyos dahil kaligtasan mo ang Salalay. nakasalalayan. Kaya yung pastor, pinapakain kayo para lumago kayo sa ikaliligtas. Di ba ang bayad ng Panginoon? Amen. Oh. Kailangan natin lumago sa ikaliligtas ng bawat kaluluwa sa atin. Ngayon, yung talata na ating babasahin, doon po sa Mateo 5, talata po ay 45. Tingnan natin yung kahulugan nito o punto para po rin natin. Basa. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Oh, di ba? Napakabuti ng Panginoon. Amen. Wala siyang tinatangi na tao. Yun. Napakaganda, di ba? Siya ang nagpapaulan, siya ang nagbibigay ng biyaya, masama o mabuti. Yun po yung ginawa ng Panginoon dito sa mundong ating ginagalawan. Wala po siyang tinatangi na tao. Pantay-pantay ang tingin ng Diyos pagdating dito sa ibabaw ng lupa sa mundong ito. Pansinin niyo yan, mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon. Amen? Amen. Yan. Ngayon, pagdating sa kaligtasan o pang-espiritual nating buhay, pagdating sa panahon, pantay-pantay kaya ang Diyos? Ay, lahat ng ating nilikha, bigyan ko ito ng biyaya, lahat sila. Kasi sila, nilalang ko naman. Kagaya dito sa sanlibutan ito, wala siyang itinangi. Pagdating po sa kaligtasan, ano, payag ba kayo? Ha? Sasalain ng Panginoon. Ang laki po ng pinagkaiba, tandaan po natin po yun. Dito yun, sa lupang ito, pantay-pantay ang Panginoon sa tao. Pero pagdating po sa kaligtasan, kanya-kanya tayong trabaho para lumago yung ating kaligtasan sa harap ng ating Panginoon. Amen. Sino nga yung gagawa niya? Tayo. Diba? Kaya kanya-kanya tayong sikap para marating natin yung pangarap natin. Isang pangarap pa lang to na marating natin yung pangako ng ating Panginoon. Amen? Amen. Wala pa sa ating kamay, mga kapatid.
Marami pa tayong gagawin sa ating sarili para maabot natin yung pangarap natin na makasama natin ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga sa awit kanina, sa huli, makikita natin ng mukhaan ang ating Panginoon. Gusto ba niyo mga kapatid? Amen. Yan. Doon pa sa Juan 17:17, anong nakalagay dyan, Kuya Kayo? Ang sabi dyan, Juan 17:17, Pakabanalin mo sila sa katotohanan, Mm. ang salita mo'y katotohanan. yan. Ano bang ibig sabihin yung sinasabing pakabanalin kayo sa katotohanan? Banal na ba kayo? Nagpapakabanal. Na banal tayo sa harap ng ating Panginoon. Nagsusumikap ka para maging banal tayo sa harap ng ating Panginoon. Kaya pag sabing kabanalan, para ikaw magiging isang banal, maraming proseso yan mga kapatid. Hindi po basta maging banal ka. Nakalagay po yan sa salita ng ating Panginoon. Pag ikay talagang banal na, totaling wala ka ng kati, pisura, mga salita, kahit anong salita, di ka kayang pisurin. Hindi ka kayang gibain. Hindi ka kayang ibagsak. Di ka kayang ilubog. Yun po'y tinatawag na pagkabanalin mo sila sa katotohanan. Yan po yung sabi. Gusto ba ninyo maging banal? Amen. Oh, yun ang proseso. Pagkabanalin, ang magpapakabanal sa atin yung salita ng ating Panginoon. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Yan ang totoo. Ang salita ng Diyos, yan po'y totoo mga kapatid. Tunay na totoo. Ginalisay po yan na parang ginto ang salita ng Diyos. Ang ginto, ilang beses na yung inano sa apoy para mapatunayan mo na ito'y tunay at ito'y totoong ginto. Ang salita ng Diyos, ganun din po. Kaya totoong totoo kung ito'y gagawin ng bawat isa atin. Awit 12, talata po ay 6. Anong sabi? Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita, na gaya ng pilak na sinubok sa horno sa lupa na makapitong dinalisay. Yan. Tunay o hindi? Kung anong sinasabi ng Diyos yan, mga kapatid, mangyayari. Kaya dalawa lang ang hinanda ng Diyos sa tao. Tandaan po natin. Totoong totoo yan, mangyayari. Pagdating ng panahon, di mo kayang tutulan yung salita ng Panginoon. Yan pinaputunayan kung gaano katotoo, gaano katunay ang salita ng Diyos na sana ang mga salitang ito diyan ka titibay. So nakita natin ilang beses siya idinalisay na itong idinalisay ang salita ng Diyos. Totoo po yan mga kapatid. Kung ikay maniwala sa salita ng Panginoon, wala po yung halong daya ayon sa ating pong batayon. Sabi,
Doon sa Roma 1:16, Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. di ba mga kapatid, sinong nahihiya dyan? Sabi, sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. So, yung salita ng Panginoon, baka Ang pangyarihan yung salita ng Panginoon. Power ang salita ng ating Panginoon. Kaya hindi mo dapat ikakahiya. Dapat proud ka dyan. Salita ng Panginoon. Dahil makapangyarihan yan. Totoo po yung sinasabi ng ating Panginoon. Na 7 beses na dinalisay po yan para mapatunayan natin ang salita ng Panginoon. Sabi, hindi ka dapat mahiya. Makapangyarihan ng Diyos sa na ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Na unay Hudyo at gayon din sa Griego. Wala pong pinipili po yan. Kahit anong klaseng lahi ka sa buong mundo. Pag ikay sumasampalataya sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng kaligtasan sa harap ng Diyos. Yan po itiniyak ng ating Panginoon. Na para tayo maligtas dahil kailangan tayong gumawa. Dahil hindi po yung kagaya dito. Kahit masama ka o mabuti, mayroon kang matatanggap sa ating Panginoon. Itong pang-espiritual na buhay, magkaiba po yan. Kaya kanya-kanya tayong tabo, kanya-kanya tayong pagsusumikap para makarating tayo doon sa ipinangako ng ating Panginoon. Doon sa 2 Korinto 13:8, tingnan natin. Sapagkat kami walang anumang magagawang laban sa katotohanan, kundi ayon sa katotohanan. Di ba? Ang sabi diyan, wala kang magagawa laban sa katotohanan. Kahit anong gawin mo sa sarili mo yan, di mo kayang tutulan yan. Wala kang magagawa laban sa katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Amen? Amen. Di mo pwedeng baliwalain yun. Di mo pwedeng wala-wala lang yan. Wala, sapagkat kami walang anumang magagawa laban sa katotohanan. Wala tayong magagawa. Kung anong gusto ng Diyos, wala tayong magagawa. Pero, mayroong pinapapagawa sa atin ng ating Panginoon. Doon muli tayo sa 2 Korinto 5, talata po ay 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Di ba? Yan po'y totoo po yan. Sabi ng ating Panginoon. Sabi, kaya kung ang sinuman ay na kay Kristo, na siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na ba yung mga kapatid? Dapat. Parang hindi kayo makasagot at parang marami kayong problema ngayon. Umagang ito. Marami ba kayong problema mga kapatid? Iwan niyo sa bahay yun. Kung pwede mo, huwag mo nang balikan. Huwag mo nang balikan.
Kabilin. Dapat happy tayo. Amen. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Kaya ang Amen. happy yung puso mo maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Problema, araw-araw may problema. Bukas may problema na naman tayo. Doon lang yun. Hindi ito ang sinasabi atong ating balikan. Kaya kung ang sinuman na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nakalipas na. Narito sila'y pawang maging mga bago. Pagsabing yung mga dating bagay, nakalipas na. Dapat wala na yun. Yung mga bagay na mayroon ka sa iyong pagkatao, dapat wala na yun. Wala naman talaga yun. At mayroon pa yung mga ano yun, sa mga sarili, yung mga dati. Hindi pa ninyo maalis-alis. Ha? Hindi pala dalisay. Iyon ang nabigat. Ito yung pinakamabigat sa sarili natin. Yung mga dating bagay na dapat alisin mo na yon. Para mawala sa iyo. Sino ba dapat mag-alis yan, mga kapatid? Ha? Sarili natin. Unang Panginoon. Yes. Dating bagay yan, dapat nakalipas na, sabi. Dapat mangyari. Kasi ang sabi, kasi kung anumang bagay na dyan pa yun sa'yo, walang pinagkaiba ka, hindi ka pa rin bago. Kasi wala naman sa'yo na, oh, di ba? Kasalita ng Diyos, tayo para mga bago. Na hindi ka naman magbabago. Useless. Wala ka namang pagbabago. Di ka masasabing ikaw ay bago. Dahil mayroong pinaalis sa atin, hindi naman natin Inalis. inalis. Yan po yung nangyayari sa bawat isa atin na dapat nating alisin. Alisin. Totoo yan, sinasabi ng ating Panginoon, na dapat maalis sa bawat isa sa atin yung mga bagay na yun. Doon po sa Juan 3, talata po ay 5. Bugod si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Diba? Sabi, kanina, itong bisis, idinalisay ang salita ng Diyos. Ito naman, sumagot si Jesus ang sinasabi. Totoong totoo. Yan. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao na ipanganak sa tubig ka sa Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Kahit anong gawin mo yun. Totoo yung sinasabi ng ating Panginoon. Kahit anong gagawin mo doon, pag hindi ka ipinanganak ng tubig ka sa Espiritu, ay hindi ka baka pasok sa kaharian ng langit. Tayo nagawa naman natin ito, mga kapatid. Amen. So, may pag-asa tayo makapasok. Amen. Tama? Amen. Amen. Pag-asa pa lang yun. Sino ang umaasa dito? Lahat po tayo. Yung umaasa, taasan kamay lahat. Umaasa kami. Pero, Kailangan umasa. Kasi yung pag-asa, tandaan natin, yes. wala pa rin sa kamay natin. Pero umasa tayo.
Dahil sumasampalataya tayo sa ating Panginoon. Panginoon. So, bakit kaya ito? Ginagawa natin, wala pa pala itong ano talaga, no? Di pa pala sure pala ito. Sure po yan. Pero, tandaan natin, yung mga binasa nating mga talataan, totoo po yun at tunay. Sabi sapagkat wala kaming magagawa laban sa katotohanan. Kaya sabi ng Panginoon, kung nagawa natin ang mga bagay na umasa tayong magkaroon tayo ng kaligtasan sa Panginoon, marami pa tayong gagawin para marating natin yung ganina, ano ba yun? Pangarap. Ngayon naman ay pag-asa. Sana marating talaga tayo dun sa ang pataganda siguro talaga doon. Minsan, nag-isip ba kayo mga kapatid? Minsan pagpagod na kayo, pagpagod na kayo sa trabaho, stress na yung buhay natin, palay-hulog tayo sa SS, mamaya di pa natin sabutin. Di natin alam yung ating buhay. Di ba? Pero, sa lupa, kung maraming mang bigyo sa atin, o mabibigyo man tayo, sana naman, itong pag-asa natin o pangarap na makarating tayo doon, sana naman makamtan natin. Dahil yung pinakamaganda sa lahat, Amen. paano kaya natin gagawin ko yun? Ang pag-usapan natin ngayon. Magsimula tayo ngayon. Ngayon pala ako magsimula. Pag-usapan natin tungkol dito. Yung sinasabi. Isipin mo yung mga kapatid. Napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos mapahama ka. Ang Diyos, lahat na paraan ginawa para sa atin. Magtayo siya ng iglesia, ihinandog yung kanyang buhay, at naglagay siya ng mga pastor para alagaan yung mga taong nagnanais na gustong maligtas yung kanilang kaluluwa. Diba? Ito na ngayon. Para tayo maging kusa na ngayon sa ating paksa, para marami tayong matutunan sa umagang ito. Sabi kanina, totoong-totoo na dinalisay na mag-apito yung salita ng ating Panginoon. Ito po yung totoo. 2 Timoteo 3, talata po ay 15. At mula sa pagkasanggol, ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo. Makapagpadunong sa iyo. Ang sabi, Sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. yan. Diba? Tutok lang kayo niya mga kapatid. Yan, malaki yan. Pwede natin basahin yan. Ang sabi, at mula sa pagkasanggol, ganina yung paksa, yung batayan na tandaan ba niya? Ano yun? Gatas. Anong sinasabi doon? Gatas. Pagkamasahin ninyo ang Gatas na gatas walang daya. na walang daya. Bakit? Upang kayo magsitago sa Maliligtas. kailangan pala yun. Kailangan pala yung kailangan lumago. Eh dito naman, at mula sa pagkasanggol, ibig sabihin, nagsimula tayo sa Sanggol. pagkasanggol. Tama? Tama. Tulad sa'yo, saan tayo nanggagaling? Diretso ba nga maging senior citizen kayo? Ha? O saan ba kayo nanggaling? Galing sa? Sinapupunan ng nanay ko. Oh. Tapos inilabas kayo, kayo naging Sanggol. sanggol.
Yan. Di ba? Tama na sa ating batayan ha. Opo. Oh. Mula sa pagkasanggol, doon di tayo nagagaling. Sa pang-spiritual natin, saan kayo nanggaling? Galing sa Christ. Sa pagkasanggol. Kailangan kayo, gusto ba niyo manatiling sanggol kayo? Hindi po. Sinong papayag? Taas ang kamay. Ay kung mayroong papayag yan, bibigyan mo kayo ng gatas. Para magsilago kayo sa ikaliligtas. O di ba? Walang papayag na kayo pa isang mo. O matsug na kayo. 5 years old pa lang. Yun yung ating pong paksa ito. Hihibayin natin yan. Na mula daw sa pagkasanggol, tama yon. Pang-spiritual at panglaman, tama. Sabi po ng banal na kasulatan. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. Mula nung pagkasanggol, dahan-dahan mo nalalaman yun. Yung banal na ano ba yung banal na kasulatan? Kayo ba yung nagbabasa? Opo. Oh, nagbabasa pala kayo eh. Ito tama. Mga banal na kasulatan na ano sabi? Makapagpadunong. Oh, galing pala nito eh. Mula pagsanggol, mula. Ika'y sanggol. Ngayon, hindi ka na sanggol dahil sabi ninyo, hindi na kayo sanggol. Ang kasulatan na nakapagpadunong ngayon tanong, marunong na ba kayo? Okay na mo, hindi kayo makasagot. Okay man yan. Pero sabi ko ng mga kalan, hindi ko na ulitin ngayon. Ulitin. Kayo ay marunong na ba? Pakarunong po. Kailangan matutunan yung karunungan ito. Kasi lagi tayong nag-aaral ng salita ng ating Panginoon para mayroon tayong matutunan. Tama, mali? Tama po. Tama. Oh. Ipakita natin kung tayo'y marunong. Ang sabi. Banal na kasulatan na napapadulong sa inyo sa Kaliligtas. iyo. Ano pala eh? Kailangan pala ito. Kasi kaligtasan pala yung nakataya dito sa atin. Kaya lang marunong ka. Kailangan alam mo. Kailangan marami kang malalaman dahil saan? Para sa Dahil sa iyong kaligtasan. Kaliligtas. Yan po yung salita ng Diyos. Dapat natin matutunan ito. Sa pamagitan ng panampalataya kay Kristo Jesus. Besides, Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa kapatid. yan, di ba? Eh, ito ngayon. Yung sabi, himahimayin natin ito dahil dito yung sustansya nito. Gusto ba natin, iiwan na lang natin ito. Lipat na tayo sa iba. Di po. Ha? Di po. Dito yung katas eh. Dito yung sustansya. Kunin natin ito. Tama? O, kaya dito na tayo. Huwag muna ilipat yan. Anuhin natin. Sabi, ang lahat ng kasulatan na kinasihan ng Diyos, ang sabi, Ay mapapakinabangan. nakinabang ba kayo? Amen. Sigurado kayo nakinabang. Amen. Hindi ako may sabi yan, kayo. Sabi, nakinabang kayo. Napakinabangan din naman Pagtuturo. sa pagtuturo. Tinuruan ba kayo? Amen. Sino nagturo sa inyo? Ha? Ang Panginoon po. Ang Panginoon ginamit lang po kami. Amen. Hindi namin ito sulat. Siya ang nagsulat. Binasa lang natin para turuan tayo at makinabang tayo.
sa salita ng ating Panginoon. Yun yung turo. Hindi po galing sa amin yan. Tandaan po natin. Ang sabi sa pagtuturo sa Pagsansala. ano pa yung pagsansala? Pagsansala. Pagka mayroon kang mali, sinasansala ka, di ba? Po. Yung pagsansala. Ibig sabihin, Pagtutuwid. pagtutuwid at tama ka. Di ba? Pagtatama. Tama, mali. Tama po. O, ngayon, pag ikay sinasansala, tinutuwid ka para itama ka. Dapat ka bang magalit? Hindi. Hindi po. Bakit? Maligit. Kaya yun ang dapat matutunan. Para sa ikatututo. Dahil tinutuwid ka eh. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya yung banal na kasulatan sabi, mapakinabangan sa pagpagsala, sa pagsaway. Eh kayo, sinaway na. Ngayon, payag ba kayong sawayin kayo ng Diyos? Di tayo perfecto. Tandaan natin yan. Minsan, may pagkukulang tayo. Minsan, magkakamali tayo sa harap ng Diyos. Amen? Amen. Pero nagyan po yung salita ng Diyos para sawayin ka, itama ka. Bakit? Anong layunin ng Panginoon? Eh kung wala pakialam sa Diyos, wala pakialam ng Diyos sa iyo eh. Pakialam mo si bahala sa buhay mo. Yung anak mo, pag may mali, tinatama mo? Bakit? Anong purpose doon? Para Matuto. ituwid mo siya sa kanyang pagkakamali. Kamamali. Yun po yung aral nito mga kapatid. Yun po yung dapat natin matutunan sa bawat isa atin. Yung pagsaway, pagsansala, para ituwid tayo sa harap ng Diyos. Para marating natin yung diba? Yan ang purpose. Ituwid tayo. Salamat sa ating Panginoon na lagi tayong itinuwid para marating natin yung gusto natin at gusto ng Panginoon sa bawat isa. 17. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Oh, di ba? Pagkagandang talata nito, mga kapatid. Anong sabi? Ang layunin, bakit? Sabi, upang ang tao ng Diyos ay maging Sakdal. para maging sakdal ka. Ganina naman nabasa natin, pakabanalin na kayo sa katotohanan. Ito naman, upang yung tawag na ano ba yun? Yun po yung gusto ng Diyos. Na dapat dumating tayo sa pagkasakdal sa ating palataya. Kaya nga, tinuturuan tayo upang sakdal, tinuruan lubos sa lahat ng gawang mabuti. Pagkasabing nung pinayuhan ka, pakinggan mo yan. Ipamuhay natin yung salita ng ating Panginoon. Dahil sinaway tayo, tiyak mayroon tayong nakitang pagkakamali sa ating mga sarili. Lagi tayong itinuwid ng ating Panginoon. Doon tayo sa Hebreo. Dose. Nabasa ko na 5:12 ko yan sa Hebreo. 5:12. Ang sabi diyan, ito. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng
dyan lang muna tayo. Dito na naman tayo, no? Ang gagawin natin dito, himay-himayin natin ito para malaman natin yung laman nito. Hindi lang tapos na, nilipat na tayo, hindi. Tingnan natin yung laman dito, yung ating pong binabasa. Himay-himayin natin, ha? Sabi, sapagkat nang kayo'y nararapat ng maging mga, sabi, nararapat na maging mga guro dahil sa kaluwatan. kaluwalhatian ay muli kayong nangangailangan na kayo'y ang sabi dito, ay muli kayong maging nangailangan na kayo'y turuan, uminuman ng unang simulain ng aral ng Diyos at maging tulad sa mga nangailangan ng gatas at hindi ng pagkain ng matigas. Dito tayo. Ito yung ating problema, mga kapatid. Ang sinabi dito sa talatang ito, sapagkat kayo'y nararapat na sanang maging guro kayo. Ano ba yung maging guro? Ha? Payag ba kayo maging mga guro? Ano yan po sa ating mga guro? Ano yan? Marami ka nang alam. Teacher ka na dyan. Makapagpapayo ka na dyan. Makapagtuturo ka na dyan. Pwede mo nang gawin sa sarili mo, payuhan mo yung mga nangailangan. Ano ba dapat ipayo mo? Doon. Yung ipapayo mo, sige, banatan mo yan. Puro galit. Tama pa yun. Ang sinasabi dito mga kapatid, kung katasin mo yan, hindi lang kung nakasalalay po yan sa pastor, tandaan natin, mga kapatid. Yan po, ulit-ulit mong basahin niya para makuha mo yung unawa niya. Hindi para lahat sa pastor yan, lahat tayo. Mula noong pagkasanggol hanggang ngayong malaki na kayo, dapat kayo maging teacher na. Bakit? Marunong na kayo. Dapat kayo maging guro. At hindi na dapat kayo mga ilangan o turuan pa. Yun ang sabi. Kailangan pa ba yung turuan kayo? Na anong dapat niyong gawin sa iglesia ng ating Panginoon? Dapat guro. Tanda natin yun. Lahat tayo may karapatan. Lahat tayo tinuturuan ng Panginoon. Dapat magawa natin ang nararapat sa harap ng Panginoon. Lalo na sa iglesia ng ating Panginoon. Hindi lang po yan sa mga pastor ng katandaan ninyo. Makapag tuturo na kayo. Makapagpayo na kayo. Halimbawa, may galit. Pwede mo siyang payuhan. Pwede mo siyang pakalmahin. Pwede mo siyang alalayan para ihupa yung kanya galit dahil tao yan eh. Ang tao kasi puro ano yan eh, puro emosyon. Ang tao puro galit. Mayroong tang mga galitin talaga. Papayuhan mo yan. Dapat guro ka na. Hindi mo na dapat hanapin yung pastor. Tandaan niyo yan, yung talata na yan. Yun po yung inuutos sa bawat isa sa atin. Makapagpayo tayo. Makapagtuturo tayo sa mga taong nangangailangan ng mga pagpapayo. Na kayo turuan, ninuman. Isipin mo, gusto pa ngayon, mayroong pang nagtuturo sa'yo ng sinuman. Hindi ba niyo kaya ito? Sabi, yan ang nababasa natin. Hindi mo ba kaya yan? Kaya natin gawin yan. Tama, hindi? Gawin natin. Yan talaga totoo yan. Sabi,
ng ninuman, na unang simulain ng aral ng Diyos at maging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Yun. Mayroon kasi talagang taong na pag matigas di pa kaya. Kailangan kasi parang ano lang yung mga dati ang hindi makakain ng matigas. Yung matatanda na walang ngipin, ay ano yan, matigas, hindi niya kayang kainin. Matanda na yun na. Pero hindi niya kayang kainin yung matigas. Kailangan na malambot pa. Matanda na siya pero wala na siyang ngipin. Para din siya pinakaiba siya sa bata. Kailangan niya ng lugaw. Kayo gusto ba kayo kakain pa ng lugaw? Lugaw ka sa gatas? Tapos lagyan natin ng konting kinayom na ano ba yun? Mga patatas? Ha? Pag-baby ko. Ano kaya kung gagawin natin? Parang Cerelac na yun. Matatama kaya sa atin? Hindi. Hindi matatama para tayo? Hindi. Hindi normal. Ang kakalabasan mo yan, ang normal yan po eh. Oo. Dahil hindi ka kakain ng matigas. Eh ngayon, ito, yung matigas, ano ba talaga ito? Pagkain ng matigas talaga ito. Ha? Anong ibig sabihin itong matigas? Yung salita. Kung anong salita na dapat lahat matanggap mo. Yun po yung, hindi yan talaga na, ang tawag nito, na pagkain ng matigas ay hindi mo kaya. Salita po yan, salita. Kung anong marinig mong mga salita na parang masaktan ka, ganun talaga ang tao eh. Di mo tanggap. Pero, dapat mong tanggapin ang salitang matigas. Yun po yung aral na yun, mga kapatid. Na hindi mo dapat ipagdamdam. Kung mayroong mga salitang matigas, na yan ang pagmula sa iyong sarili, sa iyong puso, na ipagdaramdam mo. Pag ikay nagdaramdam, paano na ang iyong kaligtasan? Paano ka na lumago sa kaligtasan? Mayroon pa kayong paglago? Wala. Bakit? Di ka kumain na matigas, gusto mo pa rin gatas. Oh. Anong paglalago yan sa iyong kaligtasan? Kung yan ang gusto mo, lagi na lang mahirap naman magpapakain. May matigas ditong kainin, mayroong malambot. Aba, mahirap magluto. Bawas, kaya ng sobrang, gusto ni kayan, matigas na matigas. Gusto naman yung mahirap. Mahirap no tagluto ng pagkain. Dalawang putahe. Mayroong, di ba, sino bang marunong magluto dito? Sa sambahayan ni tatlong putahe ng luto kasi ayaw nang niluluto ng isa. Yung isa naman, ayaw. Lulutuan mo. Yung isa naman, mapili. Ito gusto niya. O sige. Mahirap kaya sa tagaluto yun? Hindi. Hirap. Ha? Hirap. Yung ganun lang din sa iglesia eh. Kailangan kung anong ihain mo, kainin mo. O ano masalita ng ating narinig, ano hitanggapin mo? Hindi, wag mong ipagpalit yung iyong panampalataya dahil kaligtasan
Kasalanan. Kaligtasan ang kasalanan sa iyo. Yan ang ating tandaan. Huwag mong ipagpalit sa anumang matigas, tanggapin mo yan. Ilipas din yan. Yun po yung sinabi. Saan na ba tayo? Hindi na tayo umalis diyan ha. O di isunod natin yung 13. Sabi, Sapagkat sa bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran. Sapagkat siya ay isang sanggol. yan. Isipin mo yun. Ang tagal mo na. Ang tagal mo na sa totoo lang. Hanggang ngayon, ang sabi, sanggol ka pa rin. Yan o, tingnan mo, basahin. Napakaliwanag ko. Kung ikay matagal na sa pananampalataya, mahiya ka sa sarili mo. Ay, nakaroon ng matyot yan. Gusto mo pa rin, noong pa rin yun. Ikaw, Ila, payag ka ba na manatili ka sa pagkasanggol? Walang papayag yan. Kahit ako, tanongin nyo. Hindi na ako kayo. Tanongin kayo. Gusto ba kayo maging sanggol pa rin? Hindi na po. Wala kayong kapag-asa sa kaligtasan, tandaan niyo. Wala kayong pag-asa sa kaligtasan ng ating Panginoon. Dahil hindi naman po hindi, nasanggol pa rin kayo ng harap sa ating Panginoon. Tama? O, mayroon kayo mga matko. Ito yung mga ano yung mga matko. Dapat ano natin. Anuhin natin sa ating pananampalataya sapagkat ang bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan ng hindi ang dami ilang taon ko ilang taon ko yung isipin natin palagay mong 20 years ka na sa pananampalataya 15 years ka ng mananampalataya. Gusto pa niyo yun? Ano pa rin? Sinasabi yan dyan, kung ating intindihin, yung wala pang karanasan. Matagal ka na eh. Hanggang ngayon, yan pa rin. Ano mangyayari sa'yo? Sa iyong pagkatao, anong mangyayari pagka ganun ang iyong pananampalataya sa harap ng ating Panginoon? Tapos tanongin nga, gusto mo bang makita ang Panginoon? Oo. Sinalis mo yung dati? Hindi. Hindi. Sabi, alisin daw yung, dapat yung mga dati. Di ba, ano ba yung nabanggit natin kanina? Maging bago nila at yung mga dating bagay ay? Oo. Inalis na ba yun? Hindi. Tanongin mo, gusto mo ba yung maligtas? Oo. Madaya talaga tao. Pero ang salita ng Diyos, tandaan natin, wala halong daya at sinabi, wala kang magawa kailanman sa katotohanan. Yan ang lingkod. Matsog tayo sa ating kung pananampalataya. Kasi gusto nating marating yun. Ayaw ng Diyos yan. 14. Ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may gulang. Sa makatuwid ay doon sa mga pamamagitan ng pamimiyasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Yan. Yan ngayon yung problema. Yan. Gusto nila lagi na lang ganun. Yung binibibi ka, yung inanuhan ka, inihili ka, yan ba? Binibibi, ganun-ganun. Inihili. Ihilihin ka 20 years ka na sa pananampalataya. Hindi ka pa ng hili. Ganun pa rin. Ang ahiya ka naman, ay, sa buhay mo. Kaya hindi ka pa rin nagbabago. Ang sinasabi, dito sa taas, ngunit ang pagkain matigas ay sa may mga kainin mo yung matigas, huwag na yung masyadong ano. Kaya gusto mong kainin eh. Hinahanap-hanap na yung katawan eh.
Yung sa baba, ang sabi, yung pakiramdam na nila, yung sarap hilihin. Kaya. Ang bigat-bigat mong hilihin. Tanda-tanda mo. Gusto ko pahilihin ng pasto. Kawawa ang pasto. Lahat ng pasakit, kinakarga sa mga pasto. Sabi ko kay Kaperde, umiiyak ka ba nito sa iglesia? Sabi, marami na akong litis umiyak dito. Sabi ko Kaperde. Mula pa nung 98 ba yung kabebe, di ba? Yung naghiwalay yung iglesia. Sobrang hirap. Kaperde talagang sobrang hirap na naranasan. Napakadaming hirap na naranasan mo. Hanggang ngayon, hirap pa rin sa ko. Kaya ako nasabit ako sa hirap nun eh. Wala naman akong alam eh. Pinito kasi yung kagabi. Nasabit ako sa hirap ni Kaperde. Bakit ginawa akong dito? Wala naman akong alam. Pagpaawit, di na ako marunong. Ang hirap na kalagayan ko nun ah. Kaya gusto na lang akong tumalong doon sa tulay eh. Kumana. Pinilit ako ng aking may bahay. Wala akong alam. Pero sa Kaperde, totoo yun yan. Sobrang hirap na maranasan ko sa iglesia. Yung totoong buhay. Kaya sabi nga ng Kaperde, magpakatatag kayong dalawa. Dahil marami pa tayong dadaanan dito sa iglesia. Tama. Hindi biro. Nakita niyo kami masaya. Pero yung pag-alaga natin sa iglesia ito, lahat ng kaming kayang gawin, aming mong ginagawa para sama-sama tayong magmana ng buhay walang hanggan, na walang maiwan sa iglesia ng Panginoon. Iyan po yung layunin ng mga pastor. Ilagay mo sa kahiyan lahat ng mga utusan. Pastor o utusan. Dito lang yung makikita yan. Dito lang, mga pastor. Ang mga pastor dito mo pwede. Lumapit ka sa pastor, utusan mo. Susundin kayo. Pero sa ibang siktang mananampalataya, hindi nyo maiiko ang mga pastor nila. Yan ang biging totoo. Dito lang yan. Sa iglesia ito. Madami namin nila. Wala kayong nagawa. Dito kami nilagay ng Panginoon. Dito kami nilagay ng Diyos. Yung ang pastor nga doon sa napunta kami sa Puray. 50 years old siya. Sabi. Wala siyang kapira-pira. Nagtaga siya ng saging para dalhin niya doon sa dirihan ng saging doon sa palengke. Aalis siya pupunta Puray, wala siyang kapira-pira. Kinarga ngayon niya sa kulong-kulong yung kanyang mga saging. Ang halaga na doon at 3,000 mahigit. Tapos, sana marating niya yun. Gusto siya magkapira eh. Pastor, ito yung pastor. Eh nasira ngayon, naputol yung kalina ng kulong-kulong niya. Tama siya. Pag ipapagawa ko ito, malit na ako. Ang ginawa niya, iniwan niya doon sa may bahay. Yung kanyang saging kasi yung kulong-kulong. Tumapo siya sa Puray dahil may schedule siya doon aaralan. Yung kabuhayan niya, iniwan niya dahil sa kaluluwa. Mahal niya yung kaluluwa. Kasi sinasabi nga ng Panginoon, makamtan mo itong mundong ito, pamahal. Yung kaluluwa, pagpapahama. Gaano kahalaga yun? Isipin mo yung kaluluwa. Sa mundong ito, magkano ito? Sa Senado nga, bilyon-bilyon doon lang yun sa Senado. Ito pa'y buong sanlibutan. Makamtan mo,
kung mapahamak mo na yung kaluluwa mo. Gaano kahalaga ang isang kaluluwa ng tao? Madilim natin pinahalagahan. Yan ang totoo. Tandaan natin. Bawat kilos natin, tandaan natin ang kaluluwa ng tao. Mahalaga po yan sa ating kaluluwa. Tingnan mo yung patuhayan niya, wala siyang pila. Hindi ka nakakaluluwa. Yan po yung pastor. Na pastor na totoong naglingkod sa ating Panginoon. Yung pastor din, may librano. Mga gate. Mayroon silang mga armor car, baka mabaril. Di ba totoo? Opo. Pumunta kayo, di ko lang bagitin yung mga pangalan nila, mga abangan ako dyan. Yan ang totoo. Totoo yun. Opo. Kami. Kung wala tayo sige, bisita. Pag walang bisita, naglalakad. Pero lahat ng pasakit, tinatanggap namin. Kasi yan ang nangyayari sa amin. Sabi sa akin pagdating doon, sa Puray, bro, sa totoo lang, pagod na rin ako. Pagod na ako. Sabi ko, parang susuko ka na yata. Sabi naman, anong taon ka na ba? 50 pa lang daw siya. 50, bata pa. Ano, susuko na pa tayo? Uwi na tayo. Sabi, ito tatandaan mo. Yung aming lokal, sobrang daming problema. Di lang siguro sakong problema doon. Daming problema. Yung asawa din ng pastor na doon, dami nila tinitisod na kaluluwa. Ilang bihis na nila kinausap yun. Bakit hindi nyo yun ano? Ang dami lang. Sa totoo lang, namutima talaga sila doon. Yung asawa na, yung pastor, hindi mo makonsumo. Iwan ko ba? Nag-away na nga kami dyan. Ayaw talaga magpapa. Ang ugali niya mula nung nanampalataya siya, hanggang ngayon, hindi pa rin niya binago. Wala siyang pakialam. Yan ang mga dalahin nila doon. Sabi na hindi na naiintindihan. Yung bawat kaluluwa ng tao, mahalaga yan sa Panginoon. Sabi, yan po. Sabi, ano kayong mangyayari dyan? Sasayatin ninyo ng Panginoon yan. Mahanapin sa kanya. Yung sa ating pagsabay, laban! Huwag kang sosoko. O di, hindi kayo sosoko. Hanggang sa hulihan lang hininga natin. Huwag tagay sosoko. Hindi natin sila susukuan. Ay, hindi kami susuko mga kapatid. Mahal namin kayo. Amen. Yan ang totoo. Pero yung aming karanasan, damanin nyo yun. Dahil mayroon kayong pakiramdam. Pero ito tuloy. Salamat tayo ngayon. 14. Ha? 14. Hebreo 14. 14 Hebreo. Ulitin mo ekat, panglimutan ko. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may kulang. Sa mga tuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng paminihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam Yun. upang makilala ang mabuti at ang masama. Yun talaga dapat. Ano dito mga kapatid, mag-improve tayo. Yung ating pananampalataya. Pakita natin na matibay tayo sa harap ng Panginoon. Kahit anong magdadarasin natin sa buhay na ito, laban. Kahit anong katigas yan, tuloy ang laban. Sa unang Korinto, 3 talata 2, ang sabi. Kinandili ko kayo ng gatas at hindi ng lamangkati, sapagkat kayo wala pang kaya noon. Yan. Wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya. Yan. Ito mabigat. Sino nabibigatan niya? Ha? Magsalita kayo. Sinong unang mabigatan niya? Yung tagapangalaga sa iglesia. Bakit? Yan o. Hanggang ngayon, hindi pa kaya. Oh.
Tagal-tagal mo pa rin kaya. Dalahin ka nga eh. Pwede na ba yung tutulan yan? Hindi yung pwede tutulan yan. Salita ng Diyos yan eh. Binasa mo lang. Oh, di ba totoo? Hanggang ngayon, wala pa rin kayong kaya. Kawawa naman yung pastor. Oh. Hindi ko sinasabing magpalit tayo ng kalagayan. Ako dyan upo, dito kayo. Hindi. Pero yan ang naging totoo. Hanggang ngayon ba? Wala pa yung kakayanan? Oh. Ano na nangyayari sa iglesia, mga kapatid? Mahal ba natin yung iglesia ng Panginoon, mga kapatid? Amen. Nangyayari yung tinan mo. Hanggang kinandili kayo, inano kayo, hanggang ngayon dito pa kaya. Tuloy. Yes. Sapagkat kayo'y mga salaman pa, Oh, sapagkat samantalang sa inyo'y may mga paninibugo oh, at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga salaman, yan. at kayo'y nagsisilangan ayon sa kaugalian ng mga tao. Yan ang problema. Di ba? Oh. Ngayon, ito yung problema natin mga kapatid. Ito po. Sapagkat kayo'y mga nasalaman pa. Sabihin, dito pa rin. Ito pa rin yung buhay natin. Nasalaman pa rin tayo. Dapat maalis na tayo dito eh. Mga kapatid. Sinasabi, sapagkat kayo nasalaman pa. Sapagkat samantalang iyong may, ito yung problema. Ano sabi ko Eka? Mayroong? May mga Kayo pa rin. paninibugo. Ha? Paninibugo. Parang ano yan eh. Ano ba yung kung ating ano yan? Paninibugo. Kung ating, Parang selos. ha? Selos o inggit. Serious o inggit? Yun ba yung ano yan? Paninibugo. Yung painibugo at ang kasunod? Makinig sa Pagtatalo. pagtatalo. Yun ang problema. Sapagkat kayo'y nasa Laman. laman pa, kailan mo iiwan? Nasa espiritu tayo eh. Sinabi nga, doon ka sa laman ay hindi makapagmamana ng kaharian ng langit. Kailan mo iiwan yan? Yung sinabi sapagkat kayo, mahilig kayo ng pagtalo. Mahilig kayo sa ganun. Yan pidalahin sa iglesia mga kapatid. Gawin natin yan. Siyempre, tiisin mo yan sa mga ngasiwa. Ganun talaga ang buhay ng pastor. Pero sa maraming pastor na may namasweldo, ay bahala kayo sa buhay mo dyan. Basta ako, bigyan ako ng pera. Bahala kayo sa buhay ninyo. Hindi na kayo ilit sa ano mga maligtas pa kayo kung hindi. Basta siya may Pera. pera. Ito hindi eh. Hindi pera pinag-usapan dito eh. Kaluluwa mga Kaligtasan. kaligtasan ng tulad. Mga gawa lang natin ito eh. Tutulungan naman tayo ng Panginoon eh. Hindi tayo manatili sa diyang bagay. Tutulungan tayo ng Diyos. Yung sa Jeremias, 10 talata po ay 23. Tutulungan mo rin yung sarili mo ang sabi ng Panginoon. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Oh, Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. oh ano yan? Di ba? Tagyan yung Panginoon, pero tulungan mo yung sarili mo rin. Tulungan mo. Tagyan yung Panginoon, alalayan ka niya. Ang problema ay yung tulungan eh. Mag-training ka. Magsanay ka. Sanayin mo yung ugali mo. Huwag kang magagalitin ka. Magsanay ka. Sabi po ng Biblia, basahin natin. Pagsasanay yan.
para hindi ka makagawa ng anuman kapasarangan sa Diyos at sa mga tao. Iti-training mo yung sarili mo. Magagalitin ka, i-train mo na magbawas ka. Sanayin mo yung sarili mo. Ganyan yun. Sanayin mo. Huwag kang manatili. Ang sinasabi dito, kakanyahan ako eh. Hindi dapat. Di na mababago kakanyahan. Ano ba? Wala pong nakalagay dito na ang kakanyahan ng isang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Pinapaalis po yan ng Diyos yan para magkaroon ka ng kaligtasan sa harap ng Panginoon. Mayroon kang pagsasanayan. Magsanay ka. Gawa 24 talata po 16. Anong sabi? Gawa 24:16. Basa. Na dahil nga rito'y lagi rin ako nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Oh, di ba? Di ba inuutos yan? Anong sabi? Di ba maliwanag? Ayaw mong pagsanayan eh. Tutulungan ka ng Diyos naman eh. Ayaw mong pagsanayan. Yan ang totoo dyan. Hindi mo tinitraining yung sarili mo eh. Kaya ganyan yan. Oh. Sinong may pagkukulang yan? Sinong huwag kang magturo. Yan talaga dapat pagsanayan mo. Anong sabi? Dahil hindi rito lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Yan po dapat yung gagawin. Ay hindi eh. Wala eh. Wala talaga eh. Wala kang pag-iingat. Wala kang pagkatuto. Walang pagsasanay. Dapat pagsanayan mo yan kung nakipaglaban ka sa isang boxing. Lahat ng pagsanayan mo na lumaban ka. Sanayin mo yung sarili mo. At mag-ingat ka. Sabi, ingatan mo. Awit 119:11. Ang sabi. 19:11. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Oh, ano sabi? Salita. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Mayroon tayong gagawin na sabi, mag-iingat daw tayo. Ang salita mo ay aking iningatan. Ingatan mo yan. Salita ng pinaiingatan eh. Wala kang kundangan, wala kang pakisla. Ayan. Bakit tayo gano'n? Sinisabay tayo ng Biblia ng Panginoon. Lumakad tayo ng maayos sa harap ng Diyos. Hindi nagkukulang ang Panginoon sa atin. Ayan o. Ganda ng mga talata mga kapatid. Ang salita mo ay ating iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Kalaban mo yan. Diyos eh. Hindi mo kami kalaban. Tandaan ko yung pag-iglesia ang pinag-uusapan. Siya ang ulo, siya ang katawan. Hindi mo kami kalaban. Ang Diyos ang kinalaban. Yan lang natin importante. Tignan mo yung paa mo pag tinik yan. Ang naramdaman mo. Masakit. Ang lahat ng pangyayari ito, unang nasaktan ang Panginoon. Masakit para sa Kanya yun. Yan ang yung totoo. Tayo katawan eh. Kaya ano sana kung ganun. Dahil mayroon tayong mga talata, mga binabasa natin. Maraming nang tanong sa akin. Sabi, Iskarita nagtanong din sa akin dati, ano kaya pagdating doon sa tayo yung magtagumpay sa ating pananampalataya? Pagdating kaya doon sa kaharian ng langit? Makita-kita kaya tayo lahat doon? Yun ang tanong, Sister Amy.
Makita-kita tayo yung mga mahal natin sa buhay, na naungan na, mga tutulog na sila, sa pagkabuhay na magmuli, tayo ba'y makita-kita? Talagang makita-kita tayo? Yan po yung tanong. Ang sagot ko yan, oo. 100%, 120% makikita tayo. Dahil, ang Diyos mismo sumagot kasi mayroon siyang sa kanya mayroong nagtatanong. Makikita talaga tayo doon mga kapatid. Gusto ba niya mga kapatid? Amen. Makikita tayo doon. Yung pangyayari nito doon sa Mateo, yung babae na ang asawa niya 7. Yan, yung punto nito, kunin natin yung punto. Kasi may sagot tong maganda yung Panginoon. Yung 7 magkakapatid, inasawa ng isang babae. Yung una, namatay. Yung pangalawa, namatay. Pangatlo, namatay. Hanggang ika-7, namatay. Magkakapatid, isawa ng babae. Ngayon, namatay yung babae. May nagtanong sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang sabi niya, mamaya buksan natin yung talata. Kwento ko lang. Ang sabi doon sa nagtanong, doon pa sa pagkabuhay na magmuli, sinong tunay na asawa ng 7? Ngayon pong tayo ng tanong, may nagtanong sa ating Panginoon. Sino baging tunay na asawa doon sa pagkabuhay na magmuli? Yung babae, parehas na silang patay. Ngayon, may nagtanong, ang sabi ng Panginoon, nagkamali kayo ng unawa ng kasulatan sapagka pagdating sa pagkabuhay na magmuli, hindi na kayo mag-asawa at hindi na kayo pag-asawahin. Sa pagkabuhay na magmuli, ibig sabihin na doon yun. Na doon na yun sa pagkabuhay na magmuli. Sabi, nagkamali kayo, buksan natin para maliwanag. Mateo 22, talata po 25 hanggang 30. Dandahan ang basa. Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki. At nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayun din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa ika-7. At sa kahuli-ulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ng maguli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya'y naging asawa nilang lahat. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mga ga-asawa, ni mga papag-asawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Datapat tungkol sa pagkabuhay na maguli ng mga patay. Tama na, Kuya Carl, yun lang hanggang 30. Ano sabi? Maging gaya tayo ng mga anghel sa langit. Kaya makikita-kita talaga tayo doon mga kapatid. Yung asawa mo, halimbawa, mag-asawa kayo, mapasipag kayo sa kabanalan, masipag kayo. Kinuha kayo ng Panginoon. O sinong nauna sa yung dalawa, tapos sumunod yung isa, di parehas na kayong nawala. Pagdating sa pagkabuhay na magmuli, doon, sa kaharian ng langit, makikita kayo pa rin. Kaya lang, hindi na kayo mag-asawa. Yun ang maliwanag yan. Makikita talaga tayo. Bakit? Dahil tayo, sabi, hindi na tayo pag-asawahin yan. Bakit? Hindi na daw tayo mamamatay. Mamaya, buksan natin yung talatang sinasabi ko. Hindi na daw tayo mamamatay, sabi ng Panginoon.
Hindi na tayo mamamatay ang sabi. Kasi dito, pag namatay asawa, doon hindi na. Gaya tayo, maging tulad tayo ng mga anghel sa langit. Buksan natin yung Lucas, Kuya Kar. 20 talatang 33 hanggang 36. Yan. Sa pagkabuhay na magulinga, kanino sa kanila maging asawa kaya ang babaeng yaon? Sapagkat siya'y naging asawa ng 7. At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanglibutan ito at Oh. pinapag-aasawa. Datapwat ang mga inaari karapat-dapat magkamit ng sanglibutang yaon at ng pagkabuhay na maguling sa mga patay ay hindi mga ga-asawa ni papag-asawahin. Sapagkat hindi na sila maaring mga matay pa. Oh. Sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos. Palibhasa ay mga anak ng pagkabuhay na maguling. Yan. Di ba napakaganda mga kapatid? Di na tayo mamamatay. Di na tayo pag-asawahin. Bakit? Mga anak na tayo ng Diyos. Yun po yung sagot ng Panginoon. Pagdating doon sa karya ng Diyos, magkita-kita tayo. Yan. Pero may problema dyan. Buksan natin bago ko matapos. May problema dyan. Yung 35. Buksan mo, Kuya Kat. Datapwat ang mga inaaring karapat. Ang sabi dyan, Datapwat ang mga inaaring karapat. Datapwat ang mga inaaring karapat dapat magkamit ng sanglibutang yaon at ng pagkabuhay na maguling sa mga patay ay hindi na mga ga-asawa ni papag-aasawa. yung punto yan, ang sabi, yung aariin mga karapat-dapat. So, ang lahat ng Kristiyano, hindi po lahat lumakarating po yan doon sa kaharian ng langit. Yun lang sumusunod sa ating Panginoon. Kung hindi ka karapat-dapat sa Diyos, no! Hindi ka pwedeng magkamit. Hindi ka pwedeng makarating sa kaharian ng Panginoon. Kung dito sa buhay na ito, lumakad tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa Panginoon, at naging karapat-dapat tayo sa Panginoon, yun ang magkamit. Kaya hindi ka basta-basta na makarating. Maganda, hindi na tayo mamamatay. Anak na tayo ng Diyos. Kasama na tayo ng Panginoon, di ba? Amen. Yan po yung mga sayang. Sayang ang ating pananampalataya pag hindi natin pagsikapan itong ating pananampalataya na ito. Gusto pa rin tayo makarating sa karya ng langit, mga kapatid? Amen. Pagbutihin natin, maging matatag tayo, maging matibay tayo sa ating Panginoon.